Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is August 6, 2024. So, ngayon is pagpapatuloy lang natin yung nasimulan nating series na tinalakay or sinimulan natin kahapon. So, bago natin simulan yung series na tinalakay natin, is muli muna nating balikan yung naging series natin last time para dun sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating devotion. So, yung naging series po namin last time is Essential of the Historic Faith. So, yung mga inaaral natin dito sa Biblia, di ba na according to or nakabase to dun sa history nila Lord God, yung mga si Joshua, Moises, di ba yun yung inaaral natin to either to grow tayo sa ating spiritual life. Kaya, importante or ano nga ba yung essence nito na pag-aralan natin at i-discuss natin at i-share natin sa iba. So, ayun po yung series na tinalakay namin last time. So, yung series na talakay natin yung para sa isang linggo ay Anatomy of Sins and Temptation. So, anatomy, parang example, ito yung hinihimay. So, yung example natin siguro yung puso or eto na lang yung isda. Di ba pag kumakain tayo ng isda, hinihimay natin ng lubusan para hindi tayo matinik. Tinatanggal natin tinik. Ganun yun. Parang anatomy natin yung sin and temptation. Himay natin kung ano nga ba yung mali, ba't nga matulog yung mali, ano nga yung mga mali, yung mga grabing sins para maintindihan natin yung series na talakay natin para sa 10 linggo. So, ayun, kailangan natin itong makinig at makinig tayo na mabuti para tayo mag-grow sa ating spiritual life. So, ayun po yung series na talakay natin para sa isang buong linggo. So, yung Bible verse na talakay natin yung araw is Luke chapter 4 verse 1 to 3. So, ang sabi dito, si Jesus na puno ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu na ilang na doon na yun inukso siya ng Diablo sa loob ng apat na pong araw. Hindi siya kumain at anuman sa mga araw ay kumain sa anumang mga araw na iyon at nakalipas ang araw na iyon at nagutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay magiging tinapay. At sumagot sa kanya si Jesus, nasusulat at ang ay tao ay mabuhay sa tinapay lang. So, basahin natin to paano yung buo nito sa ating Luke chapter 4, verse 1 to 13. So, paano mahako yung ating talakayan tayo dumako sa ating unang katuruan. So, Jesus responds to the temptation. Nag-response siya. So, number 1, Deuteronomy 8:3, yun, man shall not live by bread alone. So, ayun, huwag tayo mamuhay ng sarili natin kasi sa bawat laban natin sa buhay, may problema, may nakuha tayong ganito pala blessing, is nandyan ang Lord para sa atin. Kung wala sa Lord, baka napabayaan na tayo or napaano na tayo. Deuteronomy 6:13, worship the Lord your God and serve Him only. So, mag-worship tayo, magsambay natin ang Panginoon at siya lang. Hindi tayo sasamba ng mga Diyos-Diyosan, ng iba or siya lang, siyang Lord at si Lord Jesus. Number 3, Deuteronomy 6:16, do not put the Lord your God the test. So, huwag natin i-test ang Lord dahil totoo ang Panginoon. So, sa application, the role of God's Word. So, immerse yourself in God's Word. So, immerse natin yung sarili natin para doon sa salita ng Diyos. Number 2, fight temptation with God's Word. So, lahat ng laban na to, yung temptations, pagdadaan natin yan or malalampasan natin yan sa laban dahil meron tayong salita ng Diyos na inaaral at pinapairal sa atin. Number 3 sa last, trust in God's Word for success. So, para mag-success tayo, is lagi tayong magtitiwala sa salita ng Diyos. So, ayun po para sa araw na ito na may natutunan tayo sa makinig at panood. God bless to all.